Welcome to another stock market analysis video, and ito yung tatlong stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So that's SCC, DMC, and MBT. And before ko pag-usapan yung tatlong individual stocks na yan, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So the last time na napag-usapan ko yung PSEI, ang naging basis ko for the analysis is yung Feb 9 na candle pa. So kung mag-zoom in ako ng onte, makikita nyo dito na previously, yung mga nakikita kong possible scenarios for the PSEI is either mag-consolidate muna siya dito sa malaking box na to, or di kaya pag nagkaroon ng bearishness, mabutas niya yung S1 support and then bisitahin niya ulit yung S2 support dito sa may bandang 6.1. So ngayon mukhang hindi nangyari yung bias with regard sa bearishness. So hindi na siya pumunta dyan. And 2 trading days lang after nung huling stock market analysis video ko, nag-attempt na mag-breakout yung PSEI dito sa resistance. Pero ito nga, nagre-resist talaga yung level ng 6,540 papuntang 6,6 na level, no? So ito kasi yan, yung left shoulder niya, which is also the double top sa short term. So ang nasunod niya na bias is actually itong box lang. Pero this time, mas lumaki lang yung box ng onte kasi ito yung naging range niya, no? So yung isa sa mga bias na mga scenarios during this period is that bandang March pa makakapag-breakout yung PSEI. So that explains the arrow here. So ako personally, syempre yun yung gusto kong mangyari, na makapag-breakout na finally yung PSEI sa level na to. Dahil pag nakalagpas siya dyan, tapos hindi na siya bumalik sa ilalim, para sa akin nasa bullish territory na tayo for the PSEI. And mas kinukumpleto niya yung overall pattern talaga, which is the inverse head and shoulder, no? Tapos syempre, yung target niyan is nasa 7.5 to 7.6 na area. So kung matuloy man yung mangyaring breakout this March for the PSEI, so assume ko lang na mag-close siya above 6.6 tapos hindi na pumunta sa ilalim, then the next area kung saan posible siyang magkaroon ng resistance, baka yung 7K na, since psychological resistance yan. And kung mananatili naman yung bullishness, then I can see it going higher ng 7K tapos reaching itong 7.6 na area. And for the whole year na yan, no? Kasi syempre sobrang taas na niyan, and unlikely naman na in a span of a few days or weeks lang aabutin niya yung price level na yan. And mas magiging maganda yon actually na matagal siya before makapunta dito, as long as walang masyadong deep na pullback, kasi that will create a positive environment, no? Hindi lang sa mga blue chips but also sa mga second liners and possibly even third liners. Kung hindi man matutuloy yung breakout sa paparating na mga weeks na to, since it's going to be March in a couple of weeks, kung April man mangyari yung breakout, no, assuming na dito siya mangyari, okay lang din as long as magstay dito sa consolidation yung PSEI. So anyway, kung mas matagal yung buwelo, basta ma-confirm yung breakout, in hindsight, magiging mas maganda siya dahil nagkaroon ng mas malaking support dito sa level na to, no? So tingnan natin kung kakayanin ng PSEI na mag-breakout in a span of a week or two around this level, at kung kaya niyang i-sustain yung move na yan. So unang stock na i-review ko, so that's DMC. So for DMC, previously, no, nung huli kong napag-usapan yung stock na to around January 23 pa, and purely price action pa lang yung pinag-uusapan ko noon. Hindi ko pa nagawa yung mga videos with regards sa good buy or good buy, tapos hindi pa nagkakaroon ng issue pagdating sa semi-rara, no. And na-plot ko na nga actually dito before pa lang na itong 8.28 is already a significant support, dahil ito naman talaga yung support niya nung 2022 pa, no, nung around November. And this S3 support, syempre, yung support niya previously dito, no. So ngayon, syempre, tatanggalin ko na lahat ng mga levels na yan because some of the levels are already irrelevant dahil nagbago ng sobra yung chart pattern ng stock, tapos yung mga key levels niya dahil sa mga nangyaring developments pagdating sa semi-rara na issue. So pag tinanggal ko lahat ng mga key levels dito, ang lumalabas is yung current support ng stock ngayon is yung low na na-achieve ng stock na to noong Feb 18, which is 8.07 na area, no. So itong 8.07, although ito yung S1 na support, para sa akin nagkaroon to ng overshoot, no, sa sobrang lakas ng selling pressure. Pero may bilang pa rin para sa akin itong 8.28. And also, syempre, itong mga levels na to, no, pwedeng mag-serve pa rin as minor support areas yan. And kung mapapansin nyo din nga, 8.07 yan, pero
meron tayong psych support sa 8, 'di ba? And nagko-correspond 'yan sa isang multi-year low support din. So actually, yung S1 sa ngayon nasa 8 tapos 8.07, and itong area na to, no, may significant support din 'yan. So I see this as the major support area for DMC. Ngayon, pagdating sa resistance, syempre very obvious naman, kita naman natin dito na may previous support around 9.85. Syempre role reversal, magiging resistance 'yan. So para sa akin, significant resistance to that I can consider as R1. And syempre, itong level na to around this area na kung saan gap siya, no, tapos may mga previous support din. So syempre magsiserve as resistance yung level na yan. So ngayon, yung kailangan bantayan dito sa DMC is syempre yung magiging decision sa bidding at mga further details pa na lalabas, no, since na-mention nga this past week na yung schedule ng bidding ng government nasa Feb 27, so Friday, no, last trading day of the week. So pag-usapan ko pa yung details na yan sa susunod na stock, which is SCC. So for DMC, ito yung mga current levels na kailangan abangan kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya, no? So I think pag nagkataon na naging negative yung news with regards to the bidding process, no, syempre pwede pang bumaba yung DMC. Tapos bumalik ulit siya dito sa support level niya. And syempre pag naging good news kahit papano, then posible siguro na itry niyang itest yung resistance dito or di kaya malagpasan niya yung 10, 'di ba? Pero medyo limited nga lang talaga yung upside niya kasi syempre ito nga yung price level ng DMC nung wala pang mga negative na news. So I think ito lang yung pwede niyang abutin sa ngayon kung walang ibang good news na lalabas. So, very crucial talaga itong 9.85 towards the 10.70 na level. So, kung bago ka pa lang sa channel na to at hindi mo pa alam yung goodbye or goodbye video ko with regards sa DMCI, so you can click towards the upper right or check mo yung description box below for the link. Sa video na to, mas pinag-usapan ko ng mas comprehensive yung DMC at kung ano yung tingin ko sa stock na to. So, punta tayo sa next stock na i-cover ko sa video na to. So, that's SCC. So, for SEC, medyo matagal na since napag-usapan ko yung stock na to. That's why I guess nawala yung mga drawings ko. So, siguro nagkaroon ng reset. But anyway, i-delete ko pa rin naman lahat ng mga drawings doon dahil nagbago na ulit ng sobra yung itsura ng stock, no? Dahil sa news na lumabas. So, ulitin ko na lang yung mga key levels niya relative sa nangyaring news ngayon. Much like DMC, napag-usapan ko rin ng mas comprehensive itong SEC sa previous upload ko. So, kung gusto mong malaman ng mas comprehensive yung nangyari na issue with regards to SEC or Semirara Mining and Power Corporation, you can click towards the upper right or check lang din sa description box below para updated ka sa nangyari nitong nakaraan with regards dito sa issue ng kontrata ng Semirara. So for SEC, yung low na inabot ng stock na to is nasa 21.20. So that means ito yung current support niya ngayon, yung level na yan. So syempre yan yung S1, no? Much like your DMC, I think ito yung strong support niya since ayan yung na-establish niya na swing low, no, despite the negative news. So sa mga nakapanood ng video ko with regard sa SEC. So, kung matatandaan nyo sa video na yun, na-mention ko na isa sa mga key levels ng SEC pag nagkaroon pa ng negative news is yung around 21.30 na area, no? Malapit sa 21.20. So, ito nga, nung nagkaroon pa ng selling nung February 18, makikita natin na yung low ng SEC is nasa 21.20. So, mukhang naging support naman talaga niya yung level na yun in the short term. So, ngayon, naka-recover yung stock kahit papano, possibly because of the news na kung saan sinasabi na may lamang nga daw yung SEC dahil sa technical expertise nila, no, since matagal na sila, no, ilang dekada na silang nag-ooperate nung mine na yon. Pero syempre may uncertainty pa rin dahil hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari dito sa results ng bidding or sa mga news na mangyayari, no, this coming week. Pero kung titingnan ko yung very significant na areas ng SEC sa ngayon, so syempre kitang-kita naman itong around 27. So ito kasi yung resistance dahil may previous support, no. So syempre pwedeng mag-serve as resistance yung level na yan. So after this R1 resistance dahil dyan sa previous support, ano pa ba yung pwedeng maging resistance ng SEC? So syempre itong around 29.20 na level dahil ito yung high na na-establish simula nung nagkaroon ng bentahan, no? So ayan yung R2. So much like DMC, yung price kasi ng SEC, no, naglalaro dito sa above ng 30 price area with
a high price na na-achieve niya nung February 13 ng around 33.20. So, ibig sabihin, in the short term, capped yung upside ng SEC. Pwedeng hanggang dito lang siya pumunta kahit magkaroon ng good news. Kasi nga, nung wala namang anything na negative, yung price ng SEC andito lang. So, ibig sabihin, kung magkaroon man ng good news, unlikely naman siguro na ma-overcome niya yung price level na to, no? So, ibig sabihin, andito yung upside ng SEC sa level na yan. So, it would take a lot of good news para malagpasan niya yung resistance ng R1 and R2. And syempre, kailangan maging favorable yung mga bagay for SEC para makabalik siya around this level. And ito, crucial yung mangyayari this week dahil as mentioned earlier, sa Feb 27, yung start ng bidding ng DOE, no, pagdating dun sa coal contracts. So, ang napag-usapan na several coal blocks yung ipapabid ng gobyerno sa mga companies na may technical expertise, no, na may budget para i-execute yung mga plano na yon at yung mga kontrata na yon. And according to certain articles, confident naman nga daw yung SEC na sila yung mananalo dun sa bidding. So, ang hindi ko lang sure talaga sa ngayon dahil wala pa namang nilalabas na mga news na kung ano yung gobyerno. Pag sinasabi ba nilang bidding is isang winner lang yung makakakuha ng lahat ng coal blocks or yung per block ba is ipapabid nila? So, pwede bang magkaroon ng chance na ma-divide by 3 or divide by 4 itong mga mining blocks na to or tipong winner takes all? Parang wala pa akong nakikitang official or legit na article na pinag-uusapan yung details na yun. So, I guess Friday pa natin malalaman, no? So, for SEC, kung makaka-encounter siya ng resistance dito sa R1 tapos hindi naman sobrang bad news yung lumabas this week, then pwedeng dito lang siya maglaro sa levels na yan, no, between S1 to R1 hanggat sa magkaroon na ng conviction na sila talaga yung mananalo sa mga certain contracts. Then possibly ayun yung makita kong way na maabot niya ulit yung above 27. Pero syempre andyan pa rin naman yung room for speculation, so let's see kung ano yung gagawin niya, no, this coming trading week. Kung bago ka pa lang sa channel na to, madalas ako mag-upload ng mga videos, and isa sa mga videos na ina-upload ko, no, per week is yung mga stock market analysis videos kagaya nito. So if you're learning a lot sa video na to and gusto nyo pang manood ng mga future videos regarding stock market analysis video, make sure that you like this video and subscribe para updated ka sa mga future videos. So for the last stock na pag-uusapan ko, that's MBT. So, for MBT, medyo matagal na since napag-usapan ko yung stock na to. First week January pa. So, kulang-kulang 2 months na, no? And makikita nyo nga dito sa mga lines na na-drawing ko, yung significant level talaga ng MBT is yung 77.50. And nakalagay dito possible pattern target. So, sa mga nakapanood ng video na to previously, alam nyo na yung rason kung ba't nilagay ko yan dyan. It's because meron tayong previous na pattern for MBT, no? And ito yung ina-anticipate ko na level na pwede niyang puntahan before siya magkaroon ng malakas na selling dahil kung yan yung chart pattern target ng karamihan, no? So, eto nga, nung napag-usapan ko siya, naabot niya naman yung R1, actually nilagpasan niya, pero nahirapan siyang makalagpas and nag-consolidate siya near this level. Tapos, nung gumanda yung galaw ng stock, eto, nag-resist ulit siya dito sa R2, dito sa double top sa short term. And then, finally, no, nitong Feb 20, nag-breakout siya dito sa R2. And mukhang pupuntahan niya na nga itong chart pattern target sa 77.50. So, ang gagawin ko dito, tatanggalin ko lang yung mga levels kasi syempre papalitan ko na siya. So, itong R2 around 74.45. Para sa akin, ito na yung current support ng stock. So, nasa S1 yan. And yung R1 level dito sa 71, ito na para sa akin yung S2 support ng MBT. So, itong 77.50 chart pattern target yan. Pero, yung next na resistance ng MBT para sa akin is itong 80.6 na price area. So, previous swing high niya yan nung around May pa last year. Pero meron tayong multi-year high resistance nung September 2024 pa dito sa around 82.60 plus na area. So, ibig sabihin, in the event na malagpasan ng MBT yung 77.50, dahil ito yung chart pattern target, ito na yung area na kailangan abangan, no? Kasi pwedeng dito na talaga siya maka-encounter ng significant na selling pressure dahil ito na yung kanyang 52-week high tapos multi-year high. So, for MBT, pag nalagpasan niya yung level ng chart pattern target, no, assuming na hindi siya maka-encounter ng malakas na selling pressure, then pwede niya nang i-test sunod yung 80 na price area tapos
dito na magkakaalaman kung magkakaroon ba ng malakas na pullback yung MBT or magiging strong enough yung market natin para mabutas niya yung 80.60 levels tapos yung 82.60 plus na levels. Pero baka matagalan lang ng onte because kaka-announce lang ng MBT ng kanilang dividends. So, meron dito 2.70 tsaka 2.02. A little bit close sa 5%, no? So, kailan yung announcement date? Nung Feb 19, tapos ang ex-date nito is March 6. So, ibig sabihin, potential na magkaroon ng selling pressure na nearly 5%, no, sa ex-date. So, kung magkataon man na yung price andito lang sa chart pattern target, tapos March 6, mag-drop siya ng around 5%, ibig sabihin, babalik siya ulit dito sa below 75 na area. So, posible dito pa sa 73.70 plus, no, since ayun yung 5% drop dahil sa ex-date. So, ang maganda dito sa MBT, dapat before nung March 6, mapuntahan niya na yung levels na to, no? So, para pag andito siya sa area na yan, sa level na to, tapos nagkaroon ng drop na let's say 5%, at least andito siya sa above ng 78, no? And hindi na sobrang layo nung pullback niya sa ilalim, and pag nagkaroon pa ng buying pressure, matuloy na yung kanyang 52-week high breakout or multi-year high breakout. Kasi kung mahulog yung stock dito sa below 74, tapos wala masyadong buying pressure, ang ending baka magstay lang siya dito sa loob ng consolidation na to, which is matatagalan pa ulit, no, before siya makapag-try mag-test na mag-breakout dito sa 80 papunta sa 83 na level. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa 2 to 3 weeks sa MBT, kung kaya ba niyang abutin agad yung R1 tapos R2 na resistance or mahirapan siyang abutin yung 80 plus na levels dahil magkakaroon ng bentahan, no, by the time na magkaroon na ng ex-date para sa dividends. If you haven't watched yung mga videos ko talking about specific stocks, you can click towards the upper right, and for stock market lessons video, you can click towards the bottom right. And don't forget to like this video and subscribe sa channel na to so you'll be updated sa future videos na i-upload ko pa.